Ang Bible verse po na gusto ko pong i-share sa inyo ay Matthew 4:4. Ito po ang sabi, "Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng ating Diyos." At nais ko pong dagdagan na matapos po nating mabasa o mapakinggan ang salita ng Diyos ay dapat nating itong pagnilay-nilayan. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, "The bad company corrupts good character." Sa Tagalog naman po nito ay, ang masamang kasamay nakakasira ng mabuting ugali. Ayun po guys, stop po muna natin. So just heads up lamang po is ano po ito. Ito po yung throwback po natin. I believe ginawa po nila ito from 1 year ago po yata. Nakapost po ito sa Facebook page ni Tekram. Kung saan nga po is meron silang ginawa na parang daily Bible verse devotion. Sila Luis, sila Noah, sila tawag nila, sila Kuya Steve at ang mga Tekram Bulilits. Kumbaga nakakatuwa lamang silang panoorin kasi talagang posible talaga at alam ko balang araw is meron talagang isa sa kanila na magiging pastor talaga. Possible na si Luis dahil nga po talagang napakagaling po nilang alam mo yung mag-deliver ng mga Bible verses, mga ganito ganyan. And kung bibigyan ng pagkakataon na mag-explain ng Bible verses, talagang na-explain po nila ito ng maayos din po. Although in this videos hindi po nila ini-explain, pero in the other videos or other vlogs po nila Tekram, especially yung si Luis, ay talagang may mga parts doon na ini-explain ni Luis yung kumbaga mga Bible verses na alam po niya. So ibig sabihin talaga is talagang malawak yung pag-iisip ng mga bata, especially ni Luis. At inuulit ko nga po na balang araw may chance talaga na maging alam mo yung pastor talaga, especially na mabait din po ng mga bata. At itong magpipinsan talaga itong tatlo talaga is talagang mababait po talaga sila. Ito po panoorin po natin itong I believe 3 verses po itong kay Luis po yata. Then after that kay Noah din kay Kuya Steve. Magandang buhay mga Tekram. Ako po si Luis Manalastas at ako po ay munting ibabahagi sa inyo. Paalala po ng ating Diyos na maging maingat po tayo sa paggamit po ng ating mga dila. Sapagkat may kapangyarihan po itong sumira ng buhay ng iba pong mga tao. Gamitin po natin ang ating mga dila sa pagpapalakas sa kapwa, pagbabanggit ng mga positibong salita dahil ito po ang gusto ng ating Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, I ask you to help me take control over my tongue and the word that I speak. I make a commitment to encourage others with my words. I speak God's word over my life. Thank you that this enables me to keep my body and all its desires under your control. In Jesus' name I pray, Amen. Maganda at pinagpalang araw po mga Tekram. Ito po ang pagpapatuloy ng ating daily devotion. Ang Bible verse po na gusto ko pong i-share sa inyo ay Matthew 4:4. Ito po ang sabi, "Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng ating Diyos." Kayo po ba ay nakakaramdam ng panghihina sa buhay? Yung tipong nawawalan po tayo ng pag-asa at gana sa buhay? Marahil nakakalimutan po natin pakainin ang ating spiritual na buhay. Paalala po sa atin ng Panginoong Hesus na hindi lamang po tayo nabubuhay sa material na bagay dito sa lupa, kundi pati sa mga salita ng Diyos na nagbibigay kalakasan at gabay sa ating buhay. Nawa po Katekram ay pakamahalin po natin ang salita ng Diyos dahil ito po ang susi sa tunay na kapayapaan. Maraming salamat po mga titos, titas. God bless po. Masayang araw po mga Katekram. Ito po ang nais ko pong i-share sa inyo na Bible verse. Ito po ay matatagpuan sa Pilipos 2:5. Ito po ang sabi, "Nawa ay magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus." Paalala po sa atin ng Panginoon na siya po ang maging modelo natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kung ito po ang gagawin natin, matitiyak natin na mas maganda ang ating buhay at mabibigyan po natin ng karangalan ng ating Diyos. Bago po natin gawin ang ating mga desisyon, idulog po muna natin ito sa ating Diyos. Maraming salamat po mga Katekram sa panonood. God bless po sa ating lahat. Pinagpalang gabi po mga Tekram. Ayun po, stop po muna natin bago tayo kay Noah. So yun nga po, di ba? Talagang alam mo ting si Luis. Alam po natin na mayayain na bata si Luis, pero in terms of yung about talaga sa Panginoon, about sa Bible verses, about sa pananampalataya sa Panginoon, talagang nawawala yung pagkamahiyain ni Luis. So talagang pwede siya maging isang pastor. Inuulit ko nga po,
especially na malinaw po siyang magsalita, of course, sa mga Bible verses na sinasabi po niya. At yun, nakakatuwa lamang po na naisip pong gawin nila ito nila Tekram noon. Although ngayon hindi na nila ito nagagawa dahil nga po busy na nga po yung mga bata. Pero mga ilang nights or ilang araw din po na meron silang ganitong parang segment dati sa Facebook page ni Tekram. So ito po ipapatuloy po natin. Kay Noah naman po tayo. Ako po si Noah Manalastas at ako po ay may munting ibabahagi po sa inyo. Ang kalagahan ng salita ng Diyos sa day 1 ng ating daily devotion. At nais ko pong dagdagan na matapos po nating mabasa o mapakinggan ang salita ng Diyos ay dapat nating itong pagnilay-nilayan. Isipin po natin kung paano po natin ito magagamit sa ating pang-araw-araw na buhay nang sa ganon ay maranasan po natin ang tunay na mensahe ng salita ng Diyos. Maraming salamat po at tayo po ay manalangin. Lord, thank you for giving me your word to think and meditate on your everyday. I am confident that both my thoughts and my word will be acceptable and pleasing in your sight. In Jesus' name I pray, Amen. Maraming salamat po mga Tekram. Isang masayang araw po mga Tekram. Sa ating pong pagpapatuloy ng ating daily devotion, ito po ang verse na nais ko pong i-share sa inyo. Sa Efeso 6:16, ito po ang sabi, lagi ninyong gawin panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Tama po, tayo po ay nasa giyera araw-araw at ang kaaway po natin ay ang Diablo o si Satanas. Nais po niya tayong magapi at sirain ang ating buhay. Ngunit may panglaban po tayo sa lahat ng pakana ng kaaway. Ito po ay ang ating pananampalataya sa Diyos. Nawa po Katekram, na sa tuwing nais tayong ibagsak ng kaaway ay gamitin po natin ang ating pananampalataya na siya magbibigay sa atin ng lakas para magpatuloy sa paglakad sa katwiran at kabanalan. Tayo po'y manalangin. Father in heaven, I am not afraid of the battles I am currently facing in my life. I am confident to trust in you and know that your word is my weapon in my battle. I will not lose. In Jesus' name I pray. Amen. Maraming salamat po mga Tekram. Ingat po kayo lagi. Pinagpalang araw po mga Tekram. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na ito para mapag-share po sa inyo ng Bible verse para sa ating lahat. Ito po ay nasa Awit 118:24. Ito po ang sabi. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, kaya tayong magalak at magdiwang. Sa bawat araw po na tayo po ay nagigising, patunay po ito ng kabutihan ng Diyos sa atin. Panibagong pagkakataon na makapagsisi sa ating mga kasalanan at mabuhay ng matuwid sa mata ng ating Diyos. Atin pong ipagdiwang at ipagpasalamat ang bawat araw na kaloob sa atin ng ating Diyos. Maraming salamat po mga Tekram. Ingat po ay lagi. Isang pinagpalang araw po mga Katekram. Ayun po, bago po tayo pumunta kay Kuya Steve, at itong sinawa po talaga, alam mo yung kapag nakikinig po ka po ng mga sinasabi po niya, is talagang napakamalumanay, kumbaga nakaka-relax po yung boses niya. So yung ganung style ng pagsasalita po is pwede po maging isang pastor, kumbaga, kasi nakakawala po siya ng, kumbaga, kung makikinig po yung mga tao sa kanya is kumbaga nakakawala po ng stress kasi malumanay po at nakaka-relax. So very good job ka, Noah. Ito po si Kuya Steve, I believe isang verse lamang po itong video niya. Tekram, ako nga po pala si Stephen at atin pong ipagpatuloy ang ating daily Bible verse devotion. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, na bad company corrupts good character. Sa Tagalog naman po nito ay ang masamang kasamay nakakasira ng mabuting ugali. Ito po ay paalala sa atin ng Diyos na tayo po ay maging maingat sa kung kanino po tayo nakikisalamuha. Malaki po kasi ang nagiging impluensya nito sa atin, kaya naman pong piliin nating mabuti sa kung saan at kung kanino po tayo nakikisalamuha. Nais po kasi ng ating Diyos na tayo po ay lumakad dito sa lupa sa daang matuwid at hindi sa daang ikakapahamak natin. Maraming salamat sa pagkikinig, Katekram. Sana po ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli po ulit. Paalam.
don't be deceived. Evil companionships corrupts good morals. 1 Corinthians 15 1 Corinthians chapter 15 verse 33. So yun po, tama po talaga ito. Kumbaga, kung nakakasalamuha po natin yung nakakasama po natin mga kaibigan po natin is mga masasamang tao, kumbaga mga bad influences, kumbaga nakukuha mo din po yung pagka bad influence po nila. At ang maganda po talaga, katulad po ng ginagawa ni Luis, na yung mga kaibigan po niya sa mga mga ka-churchmates lang po niya, mga kabataan na maka-Diyos nga po. Kaya nagiging maka-Diyos din po talaga si Luis dahil nga po yun po yung mga barkada na pinili niya. Kaya very good job sa tatlong ito, kay Noah, kay Luis at kay Kuya Steve. So God bless po sa ating lahat at bye for now po.